say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Worship untold, ibig kong sabihin, naniniwala tayong maraming karanasan, maraming kwento na dapat nating marinig na maaari sa mga nakaraan hindi ho natin naririnig. Ito din po ang lugar at magiging platform para ang Diyos ay maparangalan at mapapurihan ng maraming karanasan po natin na hindi ho naririnig sa loob ng church, but dito sa programa pong ito, maging ang inyo po mga patotoo po na karanasan magmula pa nung unang kayo naging Kristiyano at mananampalataya at maging ang ating mga kapatiran hanggang sa panahon po ng pandemya. Lahat po na yan ay matatakil po natin dito po sa ating pong panibagong gawain na pinamagatan po nating Worship Untold. Verse 1 says, "Your love, God, is my song." And I sing it, I'm forever telling everyone how faithful you are, O Lord. Sa punto pong ito, patuloy po nating ipapalakpak ang ating mga kamay at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! We continue to praise you in this place, Lord. Who compares to your beauty? Yes, Jesus. Who else knows all of the splendor? Who else see all the mysteries? Who else knows all the mysteries? Only Jesus. The Jesus, the King of heaven. Let my life be a love song, love song, love song, a never-ending love song. Pwede mo muna sabihin sa Panginoon, let my life, oh Lord, let my life be a love song, love song.
po nating pagpalakpak. We continue to worship you, Lord, in this place. To your beauty. Who else knows, Lord? Who else knows all of the splendor? Who else knows all the mystery? Jesus, the King of heaven. Yes, Jesus, let my life be a love song. Love song, love song, a never-ending love song. This is our prayer to you, Lord. Let my life be a love song, love song, love song, a never-ending love song. Sa pinakamataas mo natin mga kamay. I love you, everything about you. I love you. Oh, we love you, Lord. And I'm overtaken by your love. Yes, Jesus. It's wonderful, it's wonderful. I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. I'm overtaken by your love. Yes, Lord. Isang pangako natin sabi sa Panginoon. I love you. Everything about you. Di kami magsasawang sabihin sa iyo, Panginoon. Na ikaw ay mahal namin, O Diyos. And I'm overtaken by your love. Sa lahat po ng minahal at pinatawad ng Panginoon. Let's sing, I love you, Lord. Everything about you, I love you. Everything about you, I'm overtaken. Sa kahuli-huli ang pagkakataon mo. Let's sing, I love you to the Lord. Wonderful, it's wonderful. I love you. Everything about you, I love you. Everything about you, I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. Minsan pa nga po malakas na pagpalakpak sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Patuloy ka naming pinupuri. Pinasasalamatan, O Diyos, sa gabing ito. Ang iyong pag-ibig na kailanman hindi nagmaliw. Ang iyong pagmamahal na kailanman hindi nagkulang sa aming mga buhay, O Diyos. And as you said to your word, we love because He first loved us. Ang pagpamahal po ng Diyos, ang dahilan kung bakit po naririto tayo. Amen po. Kung bakit tayo nakatayo, kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ang bawat isa po sa atin, hindi po binayaran. Lahat po tayo voluntaryo at ang pagmamahal lamang ng Panginoon ang siyang nagpapatuloy sa atin. Amen po? Parang mahina po. Amen po? Amen. Amen.
Heavenly Father, your love keeps us moving. Your love fills our hearts, fills every emptiness in our lives, Lord. So today, Lord, we seek you. We humbly ask for your presence to come down in this place. Can we lift up our hands up high? A symbol of respect. A symbol of our surrendering to Him. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Yes, Jesus. Lord, I've learned to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on.
no other place we want to be, Lord, than your presence, Jesus. Soar with you, your spirit leads me on by the power of your love. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Minsan pa nga po nating awitin sa Panginoon. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Sa pinakamataas po nating mga kamay, I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever, deeper in love with you. wala kaming ibang nais puntahan, Panginoon. Here in your Hindi ang courts makaliit where na I'm sa close to pinalagyan. your throne, I found where I belong. I sing your praises forever, deeper in love with you. And here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Let's say it to God. I sing your praises forever. This is our promise to you, Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In your courts when I'm Yes, close Jesus. to your
Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lakas na presensya mo sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito na patuloy po naming na itataas at napararangalan ng dakila mong pangalan. Sa oras na ito, Lord, hayaan mo po anuman ang aming naging pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin mo po ang buhay ng bawat isa at hayaan mo na patuloy po na ang buhay namin ay linisin at hugasan mo ng iyong banal na dugo. Isip, puso, buhay at ang aming buong pagkatao. Ang pinakamalalim na bahagi ng aming buhay ay patuloy mo pong linisin sa araw at oras na ito. At salamat po, Lord, sa kapatawaran ay ginawad mo sa buhay ng bawat isa. At ngayon, Panginoon, kami po'y nakatitiyak na anuman po ang aming gagawin ay patuloy po na magiging katanggap-tanggap sa iyo. Samahan mo po ang worship untold na ito ngayong gabi. Dalangin namin ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang maparangalan. Pangalan mo lamang po ang maitaas, O Diyos. At bayaan mo, Panginoon, na sa lugar na ito, tanging kaluwalhatian mo lamang ang maranasan ng bawat isa sa amin. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng iyong mensahe, Panginoon, mangusap ka individually sa puso ng bawat isa sa amin, maging sa mga kapatid po naming nakatunghay at nanonood po sa live streaming na ito. Salamat po, abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan sa oras na ito. At patuloy po ang bawat salita na aming maririnig. Ituring namin ito'y salita mo at hindi salita ng tao. Tunay nga, Lord, tumimo ng malalim sa aming mga puso. Ito'y aming marinig at tunay ngang isabuhay ng bawat isa. At ang lahat po ng aming gagawin, Panginoon, nais namin ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw lamang ang maluwalhati. Even this place, Lord, pakabalutan mo ng iyong makapangyarihang dugo. Even, Lord, ang mga kapatid namin, Lord, na wala dito sa face-to-face, nasa kanilang tahanan, saan man sila naroon, pakabalutan mo ang buhay ng bawat isa, maging ang pamilyang kanilang kinalalagyan ng iyong makapangyarihang dugo. Salamat po, Lord. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Pwede ho bang palakpakan ho natin ang Panginoon, isang malakas na palakpak ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal, pagluwalhati sa nag-iisang Diyos na manunubos at nagbago ng buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Pwede ho bang batiin po natin ang bawat isa ng magandang gabi. Yan, nasa kanan po natin, batiin po natin ng magandang gabi. Sa kaliwa, sa likod, at sa ating harap. Ayan po. Kaya sa gabing ito, inibeha po ng ating beloved Pastor Michael, ako muna po ang iyong makakasama ngayong gabing ito. At maging kayo po na sumusubaybay po sa live streaming, nawa po kayo po ay nasa isang komportabling lugar at kayo po ay nakikinig na maigi ng salita po ng ating Panginoon. Wala man po kayo sa on-site, na kayo po ay nasa online, iniwala po tayong hindi kayang limitahan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? On-site at online, gumagalaw at kumikilos ang buhay na Diyos upang katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan. So this month po ng August ay napakaganda po ng ating theme, ng ating tema, An Enemy Defeating Army. An enemy defeating army. Tayo po ay mga sundalo. Sundalo po tayo na mapagtagumpay. Amen. Mga sundalo po tayo na kaya nating gapiin at talunin anumang uri ng mga kaaway ang nasa atin pong mga harapan. Amen. Kaya sa oras pong ito, ang ating pong title, Mighty Weapon to Defeat the Enemy. Yan po, Mighty Weapons to Defeat the Enemy. So, ano po ba ang malakas na sandata at mabisang sandata, makapangyarihang sandata para po talunin po natin ang gawa ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi nga po ganun, the author. Ang pinaka-author po na nakaaway ng bawat isa ay wala pong iba kundi si Satanas. Amen po, ang Diablo, na noon pa man ay kaaway na ng ating Panginoon. Ngayon po, paano ho natin tatalunin
Anumang pong uri ng kaaway, mayroon po tayo ngayong gabing ito. So meron pong istorya tayong pag-aaralan. Story po tayo. Ano po? Ito is the story ng lalaki po na naging hari ng Juda nung kanyang kapanahonan. Nabasa na ho ba natin ang istorya po ng isang hari na hindi ho natin malilimutan? King Jehoshaphat, o sa Tagalog po, Haring Josaphat. King Jehoshaphat. Ang kanya pong story na ating pong pag-aaralan at kukunan ng mensahe ay matatagpuan po sa 2 Chronicles 21 hanggang 30. Ulitin ko po, ang story po na ating pag-aaralan ay makikita natin sa ikalawang kronika, 2 Chronicles chapter 21 hanggang 30. Diyan po ikot ang ating istorya. Ano po? Ngayon po, tingnan muna ho natin, sino po ba si King Jehoshaphat? Tingnan ho natin ang maliit na recap ng kanya pong buhay. Sino po ba siya? Basahin ho natin ang 1 King 22:41. Dito po ipinakilala sino po ba ang haring ito. Sa unang hari, 22 verse 41. If you have your Bible, pwede ho nating pakibasa at pakitingnan ang verse na ito. 1 King 22-41. Si King Jehoshaphat po, ang sabi, he was the son of Asa. He was the 4th king of the kingdom of Judah. 35 years old when he became the king of Judah, and his reign lasted to 25 years. Sabi po dito, si King Jehoshaphat ay anak ni King Asa. Ano po? Si King Asa po, kung ating pong titingnan ang istorya niya, isa po siya sa naging hari na naging matuwid at kalugod-lugod ang buhay sa harapan ng Diyos. Amen? Kung babasahin po natin ang istorya niya, isa po siya sa haring mapipisil po natin na nakakalugod, maayos ang buhay, at naging katanggap-tanggap ang kanya pong paglilingkod bilang pinuno at hari ng bansang Israel. Anak po niya ang pag-aaralan po natin, si King Jehoshaphat. No po? Si King Jehoshaphat po ay pang-apat na naging hari sa divided kingdom, 'di ba? After po ni King Saul, ni King David at ni King Solomon, nahati po, na-split, di po ba? Alam natin yan. Na-split po ang Israel, di po ba? Sa North and Southern Kingdom. Kaya po yung Israel North at yung Southern, ito po ang Judah. So nahati po ito. So si King Jehoshaphat po ay hari ng Judah, pang-apat. Pang-apat po siyang naging hari. 35 taon nang siya po ay naging hari ng Judah, at tumagal po ang kanyang liderato at pamumuno ng 25 taon. So matagal-tagal din po ang kanyang naging leadership at pagiging hari sa bansang Judah. Tingnan ho natin, another verse po, 1 King 22:43. Pinakilala po ng 1 King chapter 22:43. Ayan po. 1 King 22:43. Sabi po dito, in everything he followed the ways of his father Asa, and did not stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. Yun po yung nakagaganda doon. Sabi, he did what was right in the eyes of the Lord. Sabi po dito, sa lahat ng kanyang ginagawa bilang hari, tinitingnan niyang maigi kung kanyang ginagawa, kung ang kanyang ginagawa ay umaayon sa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa kanya pong pamumuno, inuuna ho niya ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong sundin upang matuwa ang Panginoon? Yon ang kanyang ginagawa sa kanyang pagiging hari at pangunguna sa bansang Judah. Hindi po siya lumayo doon po sa yapak ng kanyang ama na si King Asa. Sinundan niya ang mabubuting bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. No po, yun po yung kanyang ginawa bilang hari. Yung footstep ng kanyang ama, yon ang kanyang sinundan. At ginawa po niya ang mga bagay na kalugod-lugod lamang sa Panginoon. Amen? So siya po, kung titingnan natin, napakabuting hari. Hindi man po siguro 100% perfect, pero makikita po natin ang kanyang buhay ay
nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ibig sabihin, sa kanyang pamumuno, ang gusto niyang ma-please at malugod ay ang Panginoon. Nabuhay po siya ayon sa pamantayan at kautusan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi, He did what was right in the eyes of the Lord. Ginawa ho niya kung ano ang makalulugod at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa paningin ng ating Panginoon. So mabuti siyang hari. Isa po siya sa naging hari na kalugod-lugod sa bansang Juda. Tingnan ho natin. Good things He did for the Lord. Tingnan ho muna natin ano yung magaganda at mabubuting bagay na ginawa po niya na naging katuwaan sa puso ng Panginoon. Amen po. Natuwa ang Diyos sa buhay po ni King Jehoshaphat. So tingnan ho natin ang mga verses na ito. 2 Chronicles 17 verse 6. The good things He did for the Lord. Ano po ba yung magagandang bagay na ginawa ni Haring Jehoshaphat na nakapagbigay ng mataas na karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon? 2 Chronicles 17 verse 6. Kung meron po kayong Bible, pakibuksan po ninyo. Sabi dito, His heart was devoted to the ways of the Lord. 2 Chronicles 17 verse 6. His heart was devoted to the ways of the Lord. Sabi po dito, naglingkod siyang mabuti kay Yahweh. Pinag-igihan po niya ang kanyang pagiging hari, no, sa bansang Juda. Inalis po niya ang mga matataas na dako, mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan doon po sa buong Juda. So, kung titingnan ho natin, talaga hong nakalulugod ang buhay niya sa harap ng Panginoon. Ang kanyang puso, devoted sa ating Panginoon. Devoted, no? Inaasam niya, hinahangad niya na maluwalhati ang Panginoon sa kanyang buhay. Pinipilit po niya na ang puso niya ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sabi po dito, another verse po, what He did, ano po, for the Lord, the good things He did for the Lord. 2 Chronicles 17 verse 9. Ayan. 2 Chronicles 17 verse 9. Napakaganda po nito. Sabi po dito, they taught throughout Judah, taking with them the book of the law of the Lord. They went around to all towns of Judah and taught the people. Alam niyo po, isa po sa napakagandang nagawa po ni King Jehoshaphat. Bumuo po siya ng isang team, mga Levita, mga Levites, na marunong hong magpaunawa at magpaliwanag ng kautusan. Ibig sabihin maalam, marunong sa kautusan. Binuo po niya ang grupo ng mga Levita at ang ginagawa po nito, nililibot ang buong town, villages, ano po, mga baryo siguro ng Juda, kabuuan ng Juda, nililibot po ng mga Levites na ito at itinuturo po nila ang kautusan ng Panginoon. Napakaganda po, amen? Biro niyo po, sa pagiging hari niya, naisip niya po ito. Bumuo ng isang team, mga Levita na nakakaalam ng kautusan ng Panginoon at marunong magpaliwanag, iniikot po nila ang buong Juda para po ipangaral o ituro sa mga tao ang tungkol sa kautusan ng Panginoon. Amen po? Amen. Naroon po sa puso niya ang pagpapahalaga sa kautusan ng Lord. Naroon sa puso ng haring ito ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ayaw po niya na ang bawat mamamayan ng Juda ay makalimot sa kautusan ng Diyos na magiging daan upang lahat sila ay pagpalain ng Panginoon. Amen po? Napakaganda po nung kanyang ginawa. Hindi po inalis o iniwalay yung pong salita ng Diyos. Bagkus sa kanyang pagiging leader at pagiging hari, binigyan po ng time at pagpapahalaga ang kautusan ng Panginoon. Eto pa po, 2 Chronicles 19:4. Ako po humahanga po sa kanya. Nung binabasa ko po ang kanyang istorya, nirecap ko po yung sinasabi ng Biblia tungkol po sa kanya. The good things He did for the Lord. 2 Chronicles 19:4. Ito po yung talaga nakaka-bless sa kanya. 2 Chronicles 19:4. Jehoshaphat lived in Jerusalem, and he went out again among the people from the Beersheba to the hill country of Ephraim and turned them back to the Lord, the God of their ancestor. Ito po ang pinakamaganda kay King Jehoshaphat. Siya po ay bumababa sa trono niya. Po,
At pagkatapos nililibot niya mula Beersheba hanggang sa Ephraim, umiikot po siya mismo, siya po, on hand po siya. At hinihikayat po niya, hinihimok niya ang buong mamamayan ng Juda na magbalik loob sa Panginoon. Amen? Siya po mismo, talagang bumababa siya sa trono, pumupunta siya sa bawat bayan, no, sa bawat lugar, at hinihimok niya ang mamamayan na talikdan ang kanilang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Amen? Ang ganda ho nung kanyang ginawa para po sa Panginoon. No? Nakaka-bless po ang buhay ni King Jehoshaphat. Biro mo, siya po ay on hand, nagpapaloo po siya bilang hari at hinihimok niya ang bawat mamamayan na manumbalik sa Panginoon. Hinihikayat niya ang mga tao na pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Amen? Napakaganda po nung kanyang mga naging panuntunan sa paglilingkod. Sana po lahat ng mga naglilingkod sa ating pong gobyerno, mga nasa politika, ay katulad po ni King Jehoshaphat. Amen? Sabi po dito sa 2 Chronicles 19:6 sa pa po. 2 Chronicles 19:6. He appointed God-fearing judges in the whole land. No? He appointed God-fearing judges in the whole land. Sabi po dito, pumili po siya ng mga matutuwid at mga hukom na may takot sa Diyos. Napakahalaga po nito. Amen po. Mag-raise up ng mga hukom, mga judges, na ano po, may takot sa Diyos. No, hindi po siya pumipili at nag-a-appoint ng isang hukom na nasusuhulan. Ano po? Isang hukom na nababayaran. Isang hukom na may palakasan. Ano po? Hindi po siya pumipili at nagre-raise up ng tiwaling hukom. Ang kanya pong pinipili, God-fearing judges. Amen po. Ibig sabihin, walang kinikilingan, walang pinapaboran. Mahirap, mayaman, pantay-pantay ang hustisya at batas. Amen po. Sana po sa bansa natin ganun din. Na ang katarungan ay para sa lahat. Mayaman, mahirap, kapag nagkasala, dapat parusahan. Hindi po ba, minsan sa bansa po natin ang mayaman, parang naabsuelto kasi may pampiyansa, may kilala. Pero ang mahirap, minsan, wala namang kasalanan, na blackmail lang, nabubulok at tumatagal ho sa bilangguan. Minsan doon na tumatanda. Amen? Bakit po? Usong-uso sa atin, minsan yung bayaran yung bribery. No? May injustices, totoo po yan. May partiality. Napipiringan po minsan ng katarungan kapag may suhuli at saka may pera at may bayaran o kaya kilalang tao. Kaya dito po sa liderato po ni King Jehoshaphat, nag-raise up po siya ng God-fearing judges. Pinipili po niya ang mga hukom na may banal na pagkatakot po sa ating Panginoon. Yun po si King Jehoshaphat. Tingnan ho natin ang istorya po ng kanyang buhay sa 2 Chronicles chapter 21 to 30. So sa kanya pong pamumuno, sabi po dito, naging at peace. No po, ang favor po ng Lord, naging at peace ang kanya pong pamumuno. So wala hong tao o bansa na nagtangkapang dumigma sa kanya. Yung mga kalapit bansa niya, wala na po kasi nakita po nila ang favor ng Lord. In fact, sila pa po ang nagbibigay ng gift at mga regalo kay King Jehoshaphat dahil nakita po nila ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa pamumuno ni King Jehoshaphat. Nagkaroon po sila ng fear of the Lord. Pero tingnan ho natin yung istorya. The attack of the enemy. The attack of the enemies. 2 Chronicles 21 hanggang 2. 2 Chronicles 21 and 2. Sa kanya pong tapat na paglilingkod sa Panginoon. Yan, tapat po siya, matuwid. Ginagawa niya kung anong nakalulugod sa Panginoon. Hindi nawawala ang tinatawag na problems. No? Meron pong tinatawag na pagsubok, trial sa kanya pong pamumuno bilang hari. Kung mababasa po natin sa 2 Chronicles 21 hanggang 2, 1 to 2, he learned that the vast enemy is approaching from beyond the Dead Sea. Dito po ay nabalitaan po niya na 3 bansa po ang gustong lumusob sa kanya. No po? Sabi po natin kanina, payapa. Dahil yung mga kalapit bansa, ayaw na po siyang digmain dahil nakita nila ang pabor ng Panginoon. Pero dumating po ang point na meron pong mga kaaway na nagtangka pong lusubin ang kanyang kaharian. No po? 2 Chronicles 21 hanggang 2, nilusob po siya ng 3.
Amorites, Moabites, at Edomites. Tatlo po sila. Mga Amonita, mga Moabita, at mga Edomita. Ito talaga yung number 1 na mga kalaban ng bansang Israel. Na po, Amonita, Moabita, at Edomita. So, bilang hari po, dahil tatlo, yung nagsama-sama, para digmain po siya. Natural na nararamdaman po ng isang tao, ano po? Ano po ang naramdaman? Paki-comment nga po sa inyo pong comment box. Kayo po, ano po yung nasa isip ninyo? Ano po ang nangyari? Doon po sa puso at isip ni King Jehoshaphat. Natural na nararamdaman ng tao kapag siya'y nakaharap sa panganib. Ano po? Dinatnan po siya ng takot. Amen? Fear. Nalagyan po at nasidlan ng takot ang kanyang puso sapagkat tatlong malalakas na kalaban, ito po yung mga hindi pagano, wala po itong pagkakilala sa Diyos. Mga peers na mga soldiers po ito. Kung sila po'y umatake, sila po ay kasindami ng buhangin sa karagatan ng karwahe nila. Sila po ay mga taong walang kinikilalang Diyos, patay kung patay. Ganun po sila, mga pagano sila eh. Wala silang kinikilalang Diyos. So si Haring Jehoshaphat na nakakakilala sa Diyos, nagkaroon po siya ng fear sa kanyang puso, nabahala po siya. Iniisip niya rin yung kanyang mga mamamayan at mga sundalo na pinagkalupunan ng napakalalakas na puwersa at bansa nung panahon na yon. Natakot po siya. Pero alam niyo po, sa kalagitnaan po ng kanyang takot, ng ibabaw, ang kapangyarihan ng Lord sa kanyang buhay. Jehoshaphat used the mighty weapons against the enemy. Meron po siyang ginawang mabisa at makapangyarihang sandata para po labanan ng kaaway. Amen? Hindi po paraan ng sanlibutan o paraan ng mundo ang kanya pong ginamit. Hindi po. No, sa isa pong natural na labanan, maghahanda ka. May mga military strategies. Pupulungin mo siguro yung magagaling mong mga soldiers, mga generals, mga sundalo. Maghahanda ng mga sandatang mahuhusay. No, pipiliin ng mahuhusay na sundalo. Kaagad physical preparation. Pero this time, hindi po. Sandata ng sanlibutan ang inihanda ni King Jehoshaphat. He used the mighty weapons of God against the enemy. Amen po. Alam niyo ba kung ano yon? Napakasimple at lagi nating ginagawa. He proclaimed prayer and fasting to the whole land. Amen? Nagdeklara po siya ng prayer and fasting sa kabuuan ng kanyang bansa sa Juda. Alam po niyang sa lakas na taglay ho nila at sa kakontian po nila, hindi nila kaya ang kalaban. Amen. Kahit mantakin mo man sa isip natural na isip ng tao, alam po ni King Jehoshaphat, dehado sila sa laban. Tatlong malalakas na bansa yung kalaban eh. Sino ba ho sila? Konti lang sila. Pero meron po silang mighty weapons na hindi po kayang gawin ng kaaway. Amen. At ito po ay ang pananalangin at pag-aayuno. Yung kalaban nila, hindi po marunong mag-ayuno yun. Hindi marunong manalangin yun. Hindi nila alam ang sikreto ng tagumpay ng mga anak ng Diyos. Amen po. Kaya napakapalad ho natin sa totoo lang tayong mga Kristiyano. Alam ho natin ang sikreto ng tagumpay. Amen. Alam ho nating lumuhod at manalangin. Tayo ho, personally, kayo pong nanonood, kayo pong nasa face-to-face. Kapag po tayo may mabigat na problema sa buhay po natin, sa ating sarili, sa ating pamilya, o namang uri ng problema, na alam mo natin hindi natin kayang solusyonan o walang sino mang tao ang pwedeng tumulong sa atin. Ano po ang ginagawa natin? Di ba hinahanap natin ang mukha ng Diyos? Tayo po ay gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng sandata na bigay ng Lord sa atin upang tayo ay magtagumpay. Karamihan po sa atin, sa mga totoong Kristiyanong malalalim sa Panginoon, karamihan po sa atin nagpa-fasting. Amen? Pag meron po tayong isang bagay na gustong kunin sa Diyos, naharap tayo sa isang malaking labanan. Po. Ang ginagawa po ng isang tunay na Kristiyano, siya po ay nag-aayuno. Nananalangin po siya, dumudulog siya sa Panginoon. Hinihingi po niya ang tulong at gabay ng Diyos. At ito po ang ginawa ni Haring Jehoshaphat. Ang pinakamabisa, alam niya at siguradong sandata, armas upang sila ay manalo. Walang iba kundi ang sandatang galing sa Diyos. Amen? Hindi po balaraw, hindi po sibat, hindi po tabak o anuman. Hindi po palaso, kundi ang mighty weapons ay walang iba kundi ang mga spiritual na sandatang binigay ng Lord sa kanilang. Alam mo ni Haring Jehoshaphat,
ang kapangyarihan ng Diyos ang kailangang maranasan nila. Kailangan maranasan nila ang pagsama ng Panginoon. At dito po nakakatuwa po ang buong bansang Juda. Sa 2 Chronicles 20 verse 4, nakakatuwa po sila. Nung manawagan po ang kanilang king, di ba? Nanawagan po ang kanilang hari na magkaroon po ng prayer and fasting. Alam niyo po, lahat ng tao, mamamayan ng buong Juda, magmula po sa lalaki, babae, matanda, bata, lahat po, nagkaisa po silang lahat. Nagkaisa po sila, tumugon po sila, nagmula po sila sa iba't ibang lunsod ng Juda. Sila po ay tumugon sa panawagan ng kanilang hari sapagkat alam nila na nanganganib ang kanilang bansa at kailangan nila ang tulong ng Panginoon. Amen po? Alam nila, kailangan nila ang tulong ng Diyos. Kaya po yung mga tao sa bansang Juda, nakakatuwa ho sila. Sila po ay nagtipon-tipon. Nagtipon-tipon po sila lahat sa isang lugar. Saan po sila nagtipon-tipon? Sa harap ho ng templo ng Panginoon. Malapit sa templo. Sa harapan po ng templo ng Panginoon. Doon sila lahat nag-gathered. Matanda, bata, asawang lalaki dala ang kanyang asawang babae, mga anak niya. No? Sila pong lahat ay handahong tumugon sa panawagan ng Lord para gawin ang makapangyarihang sandata na kailangan para sila ay manalo. Amen po. Minsan po sa church po natin may panawagan po ang prayer and fasting. This time po, prayer and fasting po tayo every Friday. Bakit po? Para ihanda ang ating sarili sa napakalaking selebrasyon na gagawin po natin sa October 14. Pero tandaan natin, may kalaban po tayo. Amen? May kalaban. Weather lang ho Ang panahon lang ho kalaban natin yan Alam ho ba natin na walang bagyo? Kaya nga po dinudurog na ho natin sa panalangin sa ating pag-aayuno ngayon Walang bagyo, walang malakas na ulan, walang baha. Amen. Na maaari hong makapanaig para ho hindi ma-celebrate ng maayos ang anibersaryo. May labanan po. Kailangan po ang mahalagang weapons, pananalangin at pag-aayuno. At lahat po ng mga tao sa panahon po ni King Jehoshaphat, nalaman nila at natutunan ang sikreto na dapat po nilang gawin. Ang mabisang sandata ay ang pananalangin talaga at pag-aayuno. Amen po? Pinakamabisa po yun, wala na pong iba, yun na po. At dito po, makikita ho natin kung gaano ho kaganda ang ginawa ni King Jehoshaphat. Alam niyo ho ba, sa pananalangin siya po ang nanguna. Siya po ang nag-pray at dumulog sa Panginoon. Kinatawan po niya ang buong mamamayan ng Juda. Siya po mismo ang nanalangin sa Lord. Alam niyo po, minsan, di ba nakikita natin, kadalasan at hindi minsan, sa bawat anniversary at pagtitipon po, wari po sa Luneta, meron po tayong anniversary. O sa isang gathering na meron pong politician na bisita. Ang laging pong nagpe-pray pastor, di ba? Laging nagpe-pray si Brother Eddie sa mga politiko na dumarating po sa event o pagtitipon. Lagi pong ang nananalangin ay ang mga pastor, ang mga lingkod ng Lord. Pero this time, hindi po prophet, hindi po lingkod ng Diyos ang dumulog sa Lord. Ang dumulog sa Diyos ay ang presidente ng bansa. Amen po. Ang dumulog at nanalangin ay ang hari ng bansa. At wala nang gaganda pa sa paningin ng Panginoon ng isang hari bumababa sa trono at siya po ang nangunguna para po idalangin mismo ang kanyang bansa at ang kanyang mamamayan. Amen? Sa panahon na may problema, nakakatuwa po kapag ka po ang isa pong politiko, ang isa pong leader ng isang bansa, siya po yung dumudulog sa Lord at nananalangin. Sabi ko nga habang pinag-aaralan ko ito, Panginoon, kailan ba darating yung time na yun naman ho mga politician ang magpe-pray para sa mga pastor? Yung politician naman at presidente o mayor o gobernador o kaya po naman barangay captain ang magpe-pray naman sa church. Amen po? Katulad ng nangyari po sa istoryang ito. Ang hari, si King Jehoshaphat, ang dumulog, umiyak, nanalangin, humingi ng tulong para sa kagipitan na kanila pong nararanasan sa mga oras na yon. Amen? Kaya marahil ang Diyos natuwa, nalugod sa buhay ni Haring Jehoshaphat. Natuwa po ang Lord. At dito po, tingnan ho natin ang content ng kanyang pananalangin. Nakakatuwa ho ang panalangin po ni Haring Jehoshaphat. Dito po sa 2 Chronicles 20 verses 6 hanggang 9. Yung panalangin po ni Haring Jehoshaphat, the king remembered how the Lord has faithfully protected and cared His people in the past. 2 Chronicles 20 verses 6 hanggang 9, mababasa po natin. Pinaalala po ni King Jehoshaphat sa Panginoon
yung mga nakaraang kabutihan niya sa bansang Juda. Kung papaano po tinulungan, kung papaano po iniligtas, kung papaano po pinagmalasakitan at minahal ng Panginoon ang bansang Israel sa mga panahon na sila po'y dumudulog at nananalangin. Kung atin pong maaalala, nung pong si King Solomon sa 1 King chapter 8, ay gumawa ng isang extravagant na temple, di ba? Ang unang-unang gumawa po ng temple na napakaganda, extravagant. Materialis Fuertes po ay walang iba kundi si King Solomon sa 1 King chapter 8. Mababasa ho natin dyan. Nung matapos po ang templo, di ba, dinedicate po sa Lord. Hindi nga sila makapasok eh. Dahil ang presence ng Lord bumaba sa temple, hindi sila makapasok. Dahil kinalugdan ng Diyos ang paghahandog ng templong ito. At dito po, kung maalala ho natin, di ba, nanalangin din po si Haring Solomon eh. Nung i-dedicate po niya ang temple, no po, sa Lord. At ang sabi niya, Panginoon, sa mga panahon kami po ay nanganganib. Sa mga panahon na kami po ay nasa kapahamakan. May mga gustong dumigma po sa amin. Panginoon, kami po'y papasok sa templong ito. Dito kami magtatago, dito kami mananalangin, at dito sa templong ito, Lord, kami ay ligtas at payapa. Amen po? Yun ang ginawang panalangin ni Haring Solomon. At dito po, ito rin po ang panalangin ni King Jehoshaphat. Inalala niya ang lahat ng kabutihan ng Panginoon sa bansang Juda. Kung paano sila tinulungan ng Lord in spite the fact na hindi po sila karapat-dapat. In spite the fact na sila po ay mga taong hindi rin po fully nakasusunod sa Diyos. May kahinaan, nagkakamali, nagkakasala. Di po ba? Pero pinaalala po ni King Jehoshaphat kung papaano po tumulong at naging mabuting Diyos ang Panginoon sa bayan niya. Pinaalala po ito ni King Jehoshaphat sa Panginoon. At dito po sa 2 Chronicles 20:10 hanggang 12, Jehoshaphat asked the Lord to protect His people again. At minsan pa po ay humingi ng tulong si King Jehoshaphat na, Lord, kung papaano mo tinulungan ang bayan mo nung nakaraan, please, this time, as we prayed and passed, muli po pong kalingain, protektahan, iligtas, at tulungan ang bayan mo muli. Amen po? Pinaalala ni Jehoshaphat ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila. At muli humingi siya ng tulong na sa ikalawang pagkakataon, Lord, tulungan mong muli ang aming bayan na nasa panganib. Amen po, nasa panganib po sila eh. So kailangan nila ang divine intervention ng ating Panginoon. Amen po. At tingnan natin yung favor ng Lord. The Lord's favor to the king. Ano po ang naging favor ng Lord kay King Jehoshaphat? The Lord heard their prayers. Amen po. Pinakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin. Mga kapatid, yung po palang ginagawa nating panalangin, hindi lang po ito naririnig ng Diyos. Ang Diyos po, handa hong tumugon talaga. Kapag nakita po niya ang tunay na pagpapakumbaba sa buhay ng bawat isang lumalapit sa Panginoon. Kaya po ang panalangin dapat seryoso talaga. Kahit po tayo nasa bahay, sa Don't Watch, wala po tayo sa on-site, nasa online lang po tayo. Dapat nakikiagree po tayo talaga sa prayer with our hearts. Na Lord, wala man po ako dun sa lugar. Wala man po kami sama-sama sa isang lugar. Kami nasa kanya-kanyang bahay. Kaya mo rin kumilos at gumawa ng himala sa aming mga buhay. Amen? Kasi ang tinitingnan ng Lord, puso po ng bawat nananalangin. Amen po? The heart. The desire of the heart. The faith. Ang pananampalataya po ng mga taong dumudulog at nananalangin sa Panginoon. At this time, nakuha po ni King Jehoshaphat ang favor ng ating Panginoon. Amen po? The favor from the Lord. Ano po ang nangyari? Gusto ko pong basahin 2 Chronicles 20. Makibasa rin po kayo sa inyong Bible. 2 Chronicles 20:13-17. Ayan po, basahin po natin. Ano po ang favor na ibinigay ng Diyos kay King Jehoshaphat at sa buong mamamayan ng Juda. 2 Chronicles 20:13-17. Basahin po natin. Sabi po dito sa 13, sinabi ni Jehaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem.
Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sabi po dito, for the battle is not yours, but God's. Amen po? Sabi po ng Panginoon, hindi nyo labanan yan, laban ko to. Amen po? Nakuha po nila ang favor ng Lord because of their prayer and fasting. Dahil sa kanilang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, bumaba po ang Espiritu ng Panginoon kay Jehiel at sinabi po ng Panginoon, huwag silang matakot. Sapagkat ang labanang ito ay hindi niyo labanan. Sabi ng Lord, laban ko to. Amen po. Paki-comment nga po sa inyong comment box, for the battle is not yours but God's. Sabihin po natin sa ating katabi dito po sa face-to-face, the battle is not yours but God. With faith, with faith. Sige po, 1, 2, 3, go. Sa kaliwa po. Dapat po meron hong pananampalataya. Sige nga po ulitin natin sa kanan. The battle is not yours but God. Sa kaliwa. Yes po. Sabi po, ang labanan ay hindi sa inyo. Sabi ng Lord, laban ko ito. Kaya sabi ng Lord sa kanila, bukas, sabi ng Lord, puntahan ninyo sila. Ibig sabihin, lumaban kayo. At makikita nyo sila na aahon sa ahunan ng Ziz, sa dulo ng kapatagan, na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Sabi ng Lord, hindi na kayo kailangan lumaban pa. Maghanda lang kayo at magpakatatag. At masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Huda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Amen? So napakagandahong pangako ng Panginoon. Sabi ng Lord, huwag kayong matakot. Laban ko to, hindi nyo laban to. Wala kayong gagawin, hindi kayo lalaban, maghanda lang kayo, tatagan ninyo ang inyong loob, magmasid lang kayo, magkaroon lang kayo ng pananampalataya, sapagkat ako ay sasama sa inyo. Amen? Ang galing ho. Kapag ko ganun ang sinabi ng Panginoon, lalakas ka tayo, hindi ho ba? Sasabihin ng Lord, anak, cool ka lang, hindi mo laban yan, laban ko to. Magpakatatag ka lang, tingnan mo kung ano ang gagawin ko sa kalaban. Hindi mo na kailangang tumayo o makibaka. Harapin ninyo sila kapagkat sasamahan ko kayo. Alam mo ng Lord na medyo may takot si King Jehoshaphat, pero ginawa pa rin po ni King Jehoshaphat ang tama. At dapat gawin. Yung mabisang sandata ay ginawa niya. Kaya nga po may kasibihan tayo, gawin mo ang magagawa mo at yung di mo kayang gawin. Bahala po ang Diyos. Amen? Gawin mo yung kaya mo, pero yung hindi po natin kayang gawin, bahala na po ang Lord sa laban natin na hindi po natin kayang gawin. Totoo po, may ginawa hong kakaiba ang Diyos sa buhay po ni King Jehoshaphat at sa buong lupain ng Judah. Amen po. Tingnan ho natin mamaya kung ano yun. No po? Basta po sila, pinagbili na ng Panginoon, magpakatatag at magkaroon ng pananampalataya. Huwag masiraan ng loob sapagkat sasamahan sila ng Diyos. Another weapons na ginawa ho ni Haring Jehoshaphat. Sabi po dito, Jehoshaphat used the mighty weapons and praise and worship. Nandiyan po ba tayo? He used the mighty weapons and praise and worship. Alam mo ba natin kung gaano kamakapangyarihan ang pag-awit at pagpupuri sa Panginoon? Kala po natin, parang light lang ang pagpupuri at pag-awit sa Lord. Napakaganda ho ng epekto nito sa buhay ng isang Kristiyano. Bumabagsak po ang kaaway kapag nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi po kayang tagalan ng Diyos, hindi po kayang tagalan ng kaaway ang mga pagpupuring ginagawa ng mga tunay na anak ng Diyos. Totoo po yan. Dito po, sa 2 Chronicles 20:18-21, Jehoshaphat used the mighty weapons of praise and worship. 2 Chronicles 20:18-21. Ang ginawa po ni King Jehoshaphat, hindi po mga bihasa at mahusay na soldiers ang nilagay niya sa front, no? Para matakot ang kaaway. Diba? Kadalasan po sa labanan, ang pinagpo-front, ang nilalagay sa unahan, yung mahuhusay na mga sundalo, magagaling na sundalo.
Di pa ba sila yung umaatake sa mga kaaway? Magagaling sila. Pero this time, hindi ho magagaling na sundalo. Hindi ho mga bihasang sundalo. Ang pinauna ni King Jehoshaphat, pumili po siya ng mga song leaders. Pumili po siya ng worship team. No, yun po yung kanyang nilagay sa unahan. Ano po? Habang sila ay palapit sa battlefield, habang sila po ay palapit, naglalakad sa, papunta po doon sa digmaan, doon po sa lugar kung saan magdidigmaan, umaawit ho ang mga worship team. Ang leading team na pinili po ni King Jehoshaphat. Habang sila po ay nasa labanan, kasunod lang po yung mga sundalo. Ang nangunguna po ay ang mga awit. At habang sila po ay umaawit, naglalakad po sila papunta doon po sa lugar ng labanan. Maawit po sila. Ang kanila pong inaawit, hindi ko po alam kung ano tono nito, basta nakasulat lang dyan. Sabi po, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Yun ang kanilang inaawit. Magpasalamat kayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Yun ang kanilang inaawit habang sila'y pumupunta doon po sa battlefield. Ang ganda ho ng kanilang ginawa. Amen po. Maawit. Wala silang sawang umawit ng buong puso. At dito po yung makikita natin, the power of God. Kapangyarihan po ng Panginoon ay bumaba sa kanila pong kalagitnaan. Alam niyo po, doon sa 2 Chronicles 20, 22 to 24, habang sila po kasi lumalapit, umaawit sila eh. Nung marinig po ng mga kaaway ang kanila pong awit ng pagpupuri sa Panginoon, nagkaroon po ng confusion yung kaaway. Nalito po sila. Tingnan nyo nga po, pag po pala nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, nalilito ang kaaway. Amen? Bumabagsak at humihina ang kapangyarihan ng kaaway. Kayo po ba ay naranasan po natin na nandun tayo sa, halimbawa, problema ng buhay? Parang confused tayo, may fear, may takot. At dumating po sa buhay natin, nilid tayo ng Lord na magpuri at umawit sa Panginoon. Kapag po tayo totoong umawit at nagpuri sa Diyos ng buong puso, ano po ang nararamdaman ninyo? Totoo po, naiiba po ang atmosphere po ng ating kalagitnaan ng ating buhay. Meron pong parang kapangyarihan na bumababa po sa atin. Lumalagpak po, bumabagsak ang masasamang espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Nakakaramdam po tayo ng kaginhawahan. Amen? Kung tayo po'y confused, tayo nag-aalinlangan, napapalitan po ng katatagan at pananampalataya ang ating mga puso habang tayo umaawit at nagpupuri sa ating Panginoon. Minsan po may kalungkutan. Di ba nalulungkot tayo? Kasi siyempre, natural tayo. May paramdam tayo, minsan nalulungkot. Pag tayo po yung umawit, ano po nangyayari? Napapalitan po ng kagalakan yung kalungkutan na nasa ating puso. Amen po. At ang nangyari po dito, sa kwento po natin, nung marinig po, as they march, habang po sila nagmamarcha, narinig po ng kaaway ang kanila pong mga awit. Naku po, nilito po ng Diyos ang kanilang kaaway. Sila po, nagkagulo, na-confuse po sila. Nagkagulo at sila po ang naglaban. Nakita po ito ng mga Israelite, ng mga mamamayan ng Juda. Tingnan po natin, yung sabi ho ng Lord doon sa binasa natin kanina na sabi ng Lord, huwag kayong matakot, labanan ninyo sila, sasamahan ko kayo. Wala kayong gagawin, manunood lang kayo, maging panatag kayo. Magpakatapang lang kayo't magpakatatag at tingnan ninyo kung anong gagawin ng Lord sapagkat ang laban ay hindi sa inyo, sa akin. Totoo po ang nangyari. Ang mga kaaway po, Amonita, Edomita, at saka po yung Moabita, sila po ang naglaban-laban. Akala nila, kakampi nila, yung pala kalaban, ano po, magkakampi sila, pero sila po nag-away-away. At makikita ho natin, lahat po ay namatay lahat. No, namatay po lahat. Lahat ay nakahandusay sa lupa. Wala pong natirang kaaway nila King Jehoshaphat. Lahat po namatay. Nakahandusay po sila. Sila ang nagpatayan. Totoo po ang sinabi ng Lord, sasamahan sila ng Panginoon at ang Diyos ang lalaban po sa kanila. Amen po. Sila naglaban-laban. Sabi po dito, walang natirang buhay, wala hong nakatakas. Lahat sila ay nahandusay sa lupa. Marahil po, sila King Jehoshaphat, yung mga sundalo, napangangan na lang. Wala naman silang ginawa, nanood lang sila sa laban. Para bang nanood lang sila. Wala naman silang inangat na anumang sandata eh. Amen po? Wala silang inangat, wala silang ginawa. Hindi nga sila nagtaas ng kanilang sibat eh. Ano po ang ginawa nila? Nanood lang. Nanood lang ng labanan.
Ganyan po ang mangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos na nalaman at alam ang sandata at mabisang sandata kung papaano po mananalo sa labanan. Amen po. Manunood lang tayo sa gagawin ng kaaway at makikita natin ang kanilang pagkatalo. Amen po. At dito po isang pinakamaganda pong nangyari, natalo nila ang kaaway. Pero ito po ang maganda, nakakuha po sila ng mga blessing. Ang dami-dami ho nilang nakuhang pagpapala mula sa kanilang mga kaaway. So totoo lang, ang tangka po ng mga kaaway, nakawan sila, lupigin sila. Nakawi ng kanilang ari-arian, nakawi ng kanilang mga kayamanan. Ano po? Pero nabaliktad po ang istorya eh. Nung makita po ng Lord ang kanilang tunay na paglapit sa Panginoon, namatay lahat ng kalaban, nakita ho nila ang napakaraming pagpapala. Kasabay ho ng kamatayan ng kanilang mga kaaway. Alam niyo ba, lahat ng yaman na naiwan ho ng mga sundalo ng Moabita, Amonita at ng Edomita, nakuha po nilang lahat. 3 araw ho nilang hinakot sa dami. Amen? Natalo na ang kaaway, nakuha po nila yung yaman nila. Amen po. Nakuha nila lahat ng blessing. Nakuha nila ang lahat ng pagpapala. Biruin niyo, lahat ho ng kayamanan, 3 araw. Hindi po nila nahakot ng 1 araw, 3 araw. Mga damit, kasangkapan, mga ginto, mahalagang bagay, anumang yaman na naiwan nila kinuha po ng mga sundalo ni King Jehoshaphat. Tuwang-tuwa sila sa tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Habang hinahangkot nila yon, siguro sumisigaw sila sa tuwa. Sumisigaw sila sa galak. Amen po. Alam niyo po ang ginawa ni King Jehoshaphat? Nagtuloy po ulit sila sa templo at sila po ay nagpasalamat sa Diyos. Amen po. Tapos nilang makuha ang lahat ng yaman ng kanilang kaaway. Sa totoo lang po, sila'y tumuloy sa templo, sila po'y nagawitan at nagpasalamat sa biyaya ng Lord at sa pagliligtas ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At ang favor pa po ng Lord, alam niyo po ba, totohanan po, nagkaroon ng takot ang lahat ng bansa dahil po nakita nilang sinasamahan ng Diyos ang bansang Juda. Sinasamahan ng Diyos ang bayan niya. Amen po. Wala na hong nangahas na makidigma sa kanila. Naging tahimik at mapayapa ang nasasakupan po ni Haring Jehoshaphat sa kanya pong pangunguna. Dahil nakita po nila, sinasamahan sila ng Diyos at pinagsasanggalang sa lahat ng kaaway nila. Amen po. Tayo ho ba, sa totoo lang, nakikita ho ba ng mga kaaway, nakikita ho ba ng mga tao, yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Nakikita ho nila na tayo ay pinagpapala, nakikita ho nila na tayo sinasamahan ng Panginoon, nakikita ho nila na tayo ay tinutugon sa bawat panalangin. Amen po. Kaya nga yung iba, kahit hindi po Kristiyano, hindi po born again, dahil nalalaman po na buhay ang Diyos natin, di ba, humihingi ho sila ng prayer. Andiyan po ba tayo? Totoo po yan. Pakasama mo nga ako sa prayer. Bakit po? Nakikita ho nilang gumagalaw at kumikilos ang Diyos po natin dito sa JIL Church. Amen? Nakikipray po sila. Pwede ba ipag-pray niyo po ako? Naalala ko po kanina, sakay po ako sa e-bike. Yung pong in-evangelize natin sa may kupang, po. Sa may kupang. Kinawayan po ako, sabi niya, sister. Sabi ko, naka-e-bike po ako, huminto ako sandali. Sabi niya, salamat po sa prayer po ninyo. Kahit po hindi namin kayo kapananampalataya o kaya po katoliko kami, pero pinag-pray niyo po kami at naranasan namin ang pagtugon ng Diyos. Amen po. Sa panalangin, tumutugon po ang Panginoon. Dahil nakikita nila na ang Diyos natin ay buhay, gumagawa ng himala at tumutugon sa panalangin. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yan ho ba'y palakpak sa Diyos? Kung kay pastor lang po at sa akin, mahina po yan. Palakpak sa Panginoon na nagbibigay po ng tagumpay sa bawat oras sa sandali ng ating buhay. Marami na hong karanasan. Patotoo ho na ang Diyos natin ay buhay. Basta po natutunan lang ho natin ng tamang sandata para po malabanan ng kaaway. Simple lang, 2 lang ho, prayer and fasting at yung pong worship. Praise and worship po ang kanilang ginawa ng totohanan, natalo ang kanilang kaaway. Amen po. Tanong po, ano ho bang labanan ang kinakaharap ho natin sa mga oras na ito?
Meron po ba kayong battles in life? Meron ba kayong labanan sa buhay na hinaharap? Nawa po, sa liwanag ng salita ng Diyos, ilid po tayo ng Diyos sa mabisa at makapangyarihang sandata. Paano ho tayo mananalo sa labanan? Amen po. Palakpak ulit sa Lord. Tayo po'y aawit. Mananalangin po tayo sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat bilang respect po sa ating Panginoon na nasa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Oh, hurakaya bababa sakarakaya babashika. Hurakaya yayayaya basararabashika. Blessed be the name of the Lord. We need to exalt your name, O God. We exalt your holy name, O Jesus. Oh, hurakaya babasikararabashaka. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hurakaya babasik kaharakasyak. Purihin po natin ang Panginoon. Hurakaya babasak karakaya babasik kararabasyak. We bless you, Lord. We glorify your name, O God. Pinupuri namin ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng labanan at uri ng kaaway na kinakaharap po namin, Panginoon. Walang pinakamakapangyarihan, O Diyos, maliban sa'yo. You are our omnipotent God, the all-powerful God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the Bible, ang Diyos na nagliligtas at patuloy na gumagawa ng himala noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na sinasamba rin po namin sa oras na ito na hindi nababago at nababawasan ang taglay na kapangyarihan. Lumalapit po kami sa Diyos na kailanman ay hindi nababawasan ng kapangyarihan. Hurarabashikararakaya. Oh, hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hurakaya yayabas sakarabashika. Hararabashika. Sing it prayerfully to the Lord. Sing it as a prayer of our heart this evening. Hurarakaya yayabasika. Sa awit na ito'y pahayag natin na ang tunay na tulong at pagmumula ng ating pong lakas at kapangyarihan ay walang iba kundi ang Diyos. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. So with all my heart I worship, and unto you must Say it, church, to the Lord, for you alone deserve all glory. Make it a prayer of our hearts this evening. Alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and
worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, hallelujah. Oh, rakaya babashika. Pura kaya yabasika rarabashika. Pura kaya ya 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 ya. Ishakarararara kaya ya 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 ya. Ushakarara baba 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 sakara kaya. Ishakarara baba 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 sikara rabashika. Oh, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ngayong gabi. Salamat po sa mensahe na aming narinig na mayroon pong mga sandata na pwede po kaming gamitin, hindi carnal weapons, kundi spiritual weapons nang galing sa iyong puso. Paraan mo, Panginoon, kung paano matatalo ang kaaway na aming kinakaharap. Kaya sa oras na ito, Lord, walang dapat katakutan. Walang dapat ikabahala ang bawat isa po sa amin. Kung kami man ay humaharap ngayon sa mabibigat na pagsubok ng buhay, sa battles in life, O God, tiniyak mo kung paano ka nangako, Panginoon, kay Jehoshaphat at sa buong sambahayan ng Juda. Panginoon, ito rin po ang pangako mo sa buhay ng bawat isa. The battle is not ours, but yours, O God. Ang laban, Panginoon, ay hindi amin. Laban mo ito, Panginoon. Kapag nakikita mo na kami ay tunay na sumusunod sa iyo, sa iyong kalooban, sa iyong mga salita, walang dahilan upang hindi mo kami tulungan. Walang dahilan upang hindi mo kami samahan sa bawat labanan. Gamitin po namin ang pinakamabisa na sandata at armas, ang pananalangin at pag-ayuno, ang pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, katulad ng ginawa ni Haring Jehoshaphat at mamamayan ng Juda. Tulungan mo po kami't i-lead, pangunahan sa tunay na pananalangin at pag-ayuno, Panginoon. Tulungan mo po kaming sa lahat ng panahon at sandali ng aming buhay. Kapag kami ay nakaharap sa panganib, matuto po kaming magpuri at sumamba sa iyo kahit nag-iisa lamang, Panginoon. Katalam namin na sa pagpupuri at pagsamba sa iyo at pag-awit, nagugulo ang kaaway, nayayanig ang trono ng kaaway, Panginoon. At patuloy na binibigyan mo kami ng tagumpay sa aming buhay. Sa oras na ito, Lord, bigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon. Pakabalutan mo ng makapangyarihan mong dugo ang buhay ng bawat isa po sa amin at pamilya po na aming kinakatawan. Maging ang mga nakatunghay at nanonood po sa live streaming na ito, balutan mo ng iyong makapangyarihan dugo ang lugar na kanilang kinalalagyan, ang kanila pong pamilya, ang kiari-arian, ang source of income, kanilang mga negosyo, maging ang buhay po ng bawat isa na narito po sa on-site at face-to-face. Pakabalutan mo po na makapangyarihan mong dugo ang aming pamilya, aming asawa, aming mga anak, aming mga hanap buhay, ang aming mga negosyo, ang aming mga tahanan, ang source of income ng iyong mga anak, O Lord. Cover us tightly with your most precious blood. Niniwala po kami, walang magagawa ang kaaway sa aming mga buhay. For the enemy is defeated for 2,000 years ago on the cross of Calvary in the name of Jesus. Satanas, talunan ka na sa buhay ng mga tunay na anak ng Diyos. We are victors, not victims, in the name of Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito, sa patuloy na tagumpay na binibigay mo sa buhay ng bawat isa po sa amin.
walang karapatan ng kaaway sa aming buhay. Walang puwangan takot, walang puwangan pagdududa, walang puwangan kabalisahan, kabagabagan sa buhay namin, sapagkat sa oras na ito, nilalagay mo ang kagalakan, kapayapaan, kapanatagan sa puso, tapang sa puso ng bawat isa po sa amin. Tugunin mo po ang long-standing prayers ng iyong mga anak in the name of Jesus. And Lord, but not the least, naghahanda ka po ng mga blessing sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagpapala na nakuha po namin sa gabing ito. At maingat po naming binabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kalawalatian. Natatangi po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen.